pagdating sa warrior, hirap ka talaga sa early game. So, ito na nga guys, tuturo ko sa inyo kung from early game to ano, tawag nito sa late game na build. So, ito yung ito yung build ng warrior. So, ito papakita ko sa inyo kung yan, nag-take note ko na para hindi natin makalimutan. So, konti lang naman to guys. So, ito na nga, unang-unang build sa lahat is, syempre, okay guys, bago ang lahat, Merry Christmas sa inyong lahat. Okay, so guys, ito na, pag-uusapan natin ang tungkol sa warrior. Okay, ito yung sinabi ko nakaraan na, ano, this Christmas is i-reveal natin yung build ng warrior. Okay, so pag-usapan natin yung tanky build warrior or the Arbalist build, no? Halintulad siya sa build ni Moby. I think close sa build ni Moby. So kung kilala niyo si Moby, yung level 120 na warrior na makunat, 'di ba? So naging kasama ko 'yon sa 313. Okay? So guys, ito na. Pag na natin, simulan na natin ang tanky build warrior. Okay. So, here we go mga bossing. Unang-una sa lahat, pagka warrior ka, pag tank, 'di ba? Ano bang pumapasok sa isip nyo? Unang-unang pumapasok sa isip nyo, paano nga ba mag-build ng warrior na tank type? So, isipin nyo kaagad, reduction. Okay, so, okay naman yon, reduction build, no? All reduction. So, ano nun, tawag nito, okay yon, kasi, bawas sa defense, bawas sa mga attacks ng incoming attacks na matatanggap mo from from your enemy. Okay, so unang-una sa lahat na stats na kailangan natin. So take note guys, no, yung mga stats na sasabihin natin. So first of all, kailangan mo ng crit EVA, 'di ba? In the early game, so hindi mo naman masyado ma-utilize yung crit mo kasi nga when it comes sa warrior, napakahirap kasi talaga siyang i-micro sa ibang mga karakter, 'di ba? Kasi unang-una sa lahat, yung skill mo is napaka limited lang, and then ang tagal ng cooldown. So, I recommend na magpakunat kayo, at kasi kapag mga early game makakalaban nyo is mga arbalist yan, 'di ba? Kadalasan ang daming arbalist, ang daming long range na mga characters. So, yun, pagdating sa warrior, hirap ka talaga sa early game. So, ito na nga guys, tuturo ko sa inyo kung from early game to tawag nito sa late game na build. So, ito yung build ng warrior. So, ito papakita ko sa inyo kung yan, nag-take note ko na para hindi natin makalimutan. So, konti lang naman to guys. So, ito na nga, unang-unang build sa lahat is, syempre, of course, yung crit EVA ninyo. Yung crit EVA, kasi, anti yan sa, Arbalist. Kung hindi nagki-crit yung kalaban ninyo, so, bawas na yun sa, sa damage nila. Ibig sabihin, hindi ka makakatanggap ng another 50% ng damage niya. So, matatanggap mo lang is, nasa, kung ano yung raw damage niya, yun lang yung matatanggap mo dyan kapag hindi siya nagki-crit sa'yo. And then, of course, the dev resistance. Okay, di ba? Why dev resistance? So, ito yung dev resistance is to avoid the bash effect or the skill effect ng mga debuffs and mga pang-boost ng mga damage ng ng ibang skills ng kalaban. So, yun, for this dev res, pag mataas yung dev res mo, so may iwasan mo yon. Another form of damage reduction. As of course, 'di ba, kapag hindi nagbabash, so puro white lang yung damage niya. At the same time, makakaiwas ka doon sa sa mga debuffs or skill effects ng mga skills ng kalaban ninyo. So, yan, self-explanatory nga. So, of course, kailangan mo ng skill
reduction. So, skill reduction guys is kailangan mo rin 'yan. Kasi nga once na tamaan ka ng mga skills, 'di ba? So, alam naman natin dito sa sa Mirror is naka-skill base siya. Skill base yung yung mga damages mo. Hindi naman tulad to ng ibang game na merong game na auto attack build, 'di ba? Merong game na gano'n like sa Ragnarok, 'di ba? Yung the assassin there is auto attack build, the critical build is auto attack. So dito sa warrior wala namang auto attack dito. Hindi naman siya attack speed base ang ang Mirror. So naka-skill base siya mga idol. So every time na magda-damage ka dun sa sa opponent mo. So you need to use the skills, 'di ba? So you need to use the skills para maka-trigger ka ng mas malakas na damage. So ibig sabihin niyan, kung mataas yung skill reduction mo, dun pa lang makakabawas ka na ulit. So tanky na, 'di ba? Tank na yung dating mo rito, 'di ba? So bawas na yung damage niya, bawas na yung skill damage niya sa'yo. So that's it, 'di ba? And then of course, una-una sa lahat, hindi mo rin pwedeng pabayaan. Hindi mo rin pwedeng pabayaan yung yung ating tawag nito skill knockdown success pala. Okay. So hindi mo pwedeng baliwalain tong knockdown success. Kasi nga ang warrior is naman talaga yan, knockout artist yan. So same sila ng lancer, 'di ba? So sa lancer lang kasi is mas marami siyang kung anong tawagin dito. Mas marami siyang knockdown debuff. So mas marami siyang knockdown debuff. So pampabawas ng knockdown resistance. Doon lang naman nagkakatalo doon sa lancer. So of course, after that, kasi kailangan mo rin makapag-lock ng mga, since na tank build ka nga, kailangan mo maka-lock yung mga kalaban mo sa kaya mong mag-front, 'di ba? Kaya mong hawakan yung isang nagpapahirap doon sa team fight. Of course, yung damager nila pwede mong hawakan, pwede mo siyang ipin, 'di ba? Pwede mo siyang tawag nito. Pwede mo siyang i-disable. So through knockdown success, magagawa mo 'yon. 'Di ba? Kung wala kang knockdown, of course, ang mangyayari sa kanya, tuloy-tuloy lang siya ng skill, makaka-damage pa rin siya dun sa mga kalaban ninyo. So, 'di ba? So, alam niyo naman na siguro 'to sa tagal niyo na rin naglalaro. So, itong mga information na iba na 'to is applicable ito sa mga sa mga beginners at sa mga medyo nahihirapan sa pag-build ng warrior na gusto nilang build, di ba? So ito na nga guys, bini-breakdown na natin. Of course guys, kailangan natin ng physical attack. So physical attack is dito manggagaling ang isa sa damage natin, di ba? Kailangan natin 'yan. And then of course, kailangan mo rin ng konting bash attack. Konting bash attack lang din para at least, 'di ba? Pagka umano ka, babawi ka kasi sa damage dito sa bash. Kasi since na wala kang masyadong crit na na boost. So, kasi magpa-pump ka dito sa crit EVA, 'di ba? So, since na wala kang crit boost or crit, 'di ba? Pampa-trigger ng crit wala ka nun. So, dito ka babawi sa bash attack. So, alam niyo naman nating lahat, hindi naman lahat is Debres build, 'di ba? Of course, maraming maraming low Debres diyan. So, iilaw ka pa rin, guys. So, kapag halimbawa naman, meron kang kalaban na na same kayo ng Debres, ka na lang. Tawag nito, mag-pray ka na lang na matapos yung laro nyo. 'Di ba? Kung parehas kayong warrior na Debres build. Pero magkakatalo naman yan pagdating sa mga ibang aspects ng attacks. Hindi naman kailangan na lagi kang may crit, 'di ba?
lagi kang nagki-crit, lagi kang nagbabash, hindi naman doon ang basihan sa damage ng warrior, ng Mir 4 kadalasan, 'di ba? So, kaya lang naman na kailangan i-trigger yung bash at critical dahil nga dapat ma-maximize mo yung ma-maximize mo yung damage mo. Pero since na tank build ka, kailangan mo rin maka-damage kahit papaano para at least, 'di ba? Makakatulong ka na sa pagtatank, 'di ba? Sa sasalo ng sustain ng damage ng mga kalaban ninyo sa team fight. At the same time, nakaka-damage ka rin, nakakatulong ka rin, 'di ba? And then guys, of course, kailangan nyo rin ng high physical defense. So, since na hindi ka naman EVA build, di ba? Sa EVA build, hindi naman masyadong kailangan ng high physical defense. Kasi nga, magmi-miss naman sila sa'yo. So, dun pa lang is malaking edge na yon para makakaiwas ka sa damage. Pero dito kasi, wala kang EVA guys. Take note, wala kang evasion, wala kang EVA. Lahat ng damage, masasalo mo. Kaya kailangan pataasin mo yung defense mo. Both physical and spell defense, di ba? Kailangan mo 'yon. So, yun lang guys sa stats. And then let's proceed sa at treasures. So, what is the treasure needed to this build? Of course, ang kailangan mo sa treasure build is syempre yung Debres, di ba? Since na Debres ang kailangan mo, parang ito sa akin, tulad nito sa akin kasi naka-Debres build din yung character natin. Okay? Balik natin sa itong build natin na to. Okay, sa spirit, 'di ba? Naka-Debres build din ako kahit papaano. Yan, Debres. May Debres ako. Yan, 'di ba? Lahat 'yan, halos lahat 'yan may Debres. Wala na akong Legend Debres. So, ayan guys, no, ang kailangan mo is yung Debres. Kailangan mo i-maximize 'yan, pataasin mo kasi nga diyan ka kukuha ng ng tawag ito ng isa sa pampakunat mo. 'Di ba? Dahil ito malaking bagay to para kumunat ang isang karakter, guys. Lalong-lalo na kung Arbalist ang iyong kalaban. So itong stats na to ang kakailanganin mo para ma-reduce mo yung damage or incoming damage ng mga mga masasakit na karakter diyan like Arbalist and Sorcerer, 'di ba? Darkies 'yan. Yan yung mga maiiwasan mo dito pagdating sa mga skills nila na masasakit ang damage. So, itong kailangan mo, Debres. And then, guys, of course, yung KD success or the knockdown success, of course, kailangan pa rin natin yan dahil nga, since na, in-explain ko na dito yan, kailangan mo yan pang disable ng kalaban. And then, the rest naman, kung halimbawa, naka-legend ka, another 2, it's up to you kung ano nang ilalagay mo, kung magdadagdag ka pa ba ng another Debres or maglalagay ka ng another knockdown, and then special treasure maglagay ka, or the unique treasures na tinatawag, yung nilalagay na tulad nito, unique treasures to. Pwede naman ding maglagay ka ng dev success, pwede ka rin maglagay ng dev success na treasure, pwede ka maglagay tulad nito, kahit papaano para at least, 'di ba, malimit ka magbabash or matitrigger yung bash. Okay? So, okay lang din yon. Sa bahala na kayo kung ano yung yung isusunod nyo dito sa dalawang treasures na to. Na buff. Of course, guys, kailangan nyo kung yung build mo sa sa spirit naman is, syempre, kakailanganin mo dyan pag sa warrior ka. Of course, kailangan mo to, guys. Yung Cetra. Kung sa kung ang legendary naman din ang pag-uusapan. Of course, dito ito yung pinaka magandang spirit para sa warrior is the Cetra. Cetra, of course, itong dark niyan maganda to dahil nga sa Debres niya rin, and then sa skill attack and skill reduction, 'di ba? And then itong itong Gale Soul, isa ito sa magsasalba sa iyo kapag ka on the verge of death ka na, sa verge of death ka na. So biglang magpo-proc itong fourth skill niya. So buhay na buhay ka diyan, guys, 'di ba? And then of course ito, meron siya knockdown success din na nakapaloob din dun sa build natin. And then of course ito may crit damage reduction. And then
Ano pa ba dito, guys? Um, Ayan, sa legendary yan ha. Ito pa lang, ito pa lang. And then, the rest, sa ibang legendary naman, itong kailangan mo. At either itong Wind Summoner, kasi Debres din yan, guys. Debres din yung bigay niyan. And then, itong Balrog. So, Debres. So, full Debres ka. Pag meron ka nito, solid na yung karakter mo. Okay. Sa, ano naman, sa Epic naman, of course, itong Reaper. Hindi mawawala yung Reaper na yan. And then, itong, Flamehorn. Dahil nga dito sa ima-max out natin yung crit Eva, papataasin natin. And then, yung Nair. Okay, yung Nair. Nair, kailangan mo rin yung Nair kasi crit Eva rin yan, guys. And then, of course, ang kasunod niyan is itong Poi Poi. So, yung Poi Poi kasi is may bigay niyan is skill damage reduction. Reduction or skill damage taken na binago na pala mga idol. And then, after that, pwede kang maglagay ka ng Yobi. Yobi, ito, bakit Yobi? Kasi itong Yobi na to, suporta to sa Gale Soul, no? Hindi ko lang nababanggit ng mga nakaraan, kaya ako nag-Yobi, guys. Bukod sa may Eva siya, at mataas na damage, physical defense din at spell. So, dito yan, pang pang tawag na to, pang natin yan, pang combo natin yan sa Gale Soul. Okay. So, the rest, it's up to you na kung ano na yung next na i-build nyo sa spirit. So, ito, yung spirit na yan, depende yan kung anong prepared nyo, kung anong meron kayo. Kasi mahirap nga talaga makakuha kapag ka legendary. Okay, guys. After that, I think wala na masyado. So, magkakatalo na lang tayo niyan sa trainings. So, sa trainings dyan. So, anong ipa-priority mo sa trainings? Of course, sa trainings at codex ang ipa-priority mo dyan. Siyempre, kung anong napapaloob dito. 'Di ba? Kung anong napapaloob dito sa sa ginawa nating note, kung 'di ba? Sa ginawa nating build dito, 'di ba? So, kung anong napapaloob diyan, kung ano yung mga sinabi ko, yun na yun, guys. So, wag niyo nang baguhin. Depende na lang sa iyo kung gusto niyo kung gusto niyo mag-modified, gusto niyo mag-explore na i-combo niyo dun sa current build natin, pwedeng-pwede. And guys, sorry, nakalimutan ko, kailangan mo rin ng crit damage reduction, 'di ba? Since na pag meron ka matataas na na crit diyan na may encounter like sa Arbalist at sa Lancer. So, dagdag kayo ng crit damage reduction. So, ayun na nga kasi may mga na diyan, may mga character na 4,000 plus na yung critical nila. So, kung mas malalagpasan niya yung crit Eva ninyo. So, at least doon may pansalo kayo na ang damage. So, tank pa rin, 'di ba? So, guys, wala naman na, tapos na ang ating discussion sa tank build or the anti-arbalist build. Okay. Guys, thank you so much and Merry Christmas again sa inyo. Ngayon, kung hindi ka pa nakapag-subscribe at bago ka sa aking channel, maaari lamang na i-click nyo ang notification bell and subscribe button para lagi kayong updated sa mga videos and streams natin. So, thank you guys. Maraming salamat sa suporta kay 500 please. Baka naman, manamamas ko ako. Thank you so. Biro lang.